Maraming salamat mga choir. Mabising kaya? Bago tawagin natin pastor, 5 minutes lang ha. Kagabi, padasing man ngayon natin Facebook ko ta ang barbari nga dati matiliw na ako na. Pagbukas ko pa lang, gusto bang magtanong o malam tungkol sa Islam? Ba, okay. Agsagana ka na. Wait muna, winave ko. Sumagot. Ano po mga piglilingkod ko sa inyo? Magtatanong ako. Sige po. Una akong tanong, bakit hindi bawal sa inyo ang pagkakaroon ng 1 hanggang 4 na asawa? Sumagot ka na. Alam niyo siguro, Genesis 16, verse ganito. Lingkod ng Panginoon, ginamit ng Panginoon, ay nagkaroon ng maraming asawa. O bakit hindi mo sinabi si David? Yun ba ang batayan ninyo para hindi kayo sumunod na bawal magkaroon ng mga maraming asawa? Sila nagsisi, humingi ng tawad at pinatawad sila ng Diyos. Kayo, yung mga unang gumawa ng gano'ng maraming asawa, nagkapagsisi ba? Nakahingi pa ng tawad? Hindi natin alam kung hanggang kailan darating ang kamatayan. Tama ba na magkaroon kayo ng sariling Biblia? Yang Quran na yan ay kurang, pero sobra. Dami kong sinabi, sa kublina. Ewan ko kung anong sagot niya. Kung ipagpapatay, hindi siya magpapatalo. Sino bang tama? Ako o siya? Yung bang batayan niya? Si Abraham? Ikaroon ng maraming asawa? David? Pero nagsisi at humingi ng tawad. Napatawad sila. Ay yung mga ninuno nila na mayayaman na basta gusto masawain na asawain. Alam ba niya kung kailan siya mamatay? Hindi sila nakapagsisi at humingi ng tawad. Kaya sabi ko sa kanya, we all die. But we come back to another way of life. In English ko Pero hindi mo makakamtan ng pangalawang buhay kung hindi ka unang mamamatay. That is eternal life. Dito sa baba, tamang paglilingkod. Sa taas, wala na paglilingkod. Paghuhukom. At yan ang pinaghahandaan natin. Okay, tawagin natin ating pastor. Yes.
I'm sorry mga choir, ha? Gusto niyo mag-choir ulit kayo. Dito sa lupa, preparation ng worship physically. Ang pangalawa, mayroon din pag-aawit sa taas. Spiritual naman yun. Ay, linawagin ko lang yung trend. Okay? Dito po tayo sa ating Bible. Basahin natin ang ating verse sa Philippians. Philippians muna tayo. Philippians chapter 1 verse 29. Philippians chapter 1, 29. At sundan niyo po sa mga Bible, ako na lang pong babasa. Ang sabi po ng Bible, for unto you it is given, and the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for Him. Sa chapter 3, verse 10. Tayo na pong babasa, chapter 3, verse 10 ng the same book of Philippians. Go! That I may know Him and the power of His resurrection, and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His. Tayo po yung manalangin. Let us pray, O God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita na aking nabasa. Salamat po, Diyos, sa natapos na special number ng po ang kwan na ang kanilang pag-aawit, O Diyos, ay isang mensahe na may hatid bawat isa, na ikaw ang makita, O Diyos, sa bawat aming ginawa. Dalangin po namin naman na kumilos ka sa bawat mananampalataya, na bigyan mo ang bawat isa ng kagalakan. Ganon din po ang katatagan ng pananampalataya na tumatag kami nawa sa larangan ng paglilingkod ay lagi kami mainit according to thy grace. Dalangin ko ang kaaway pa, huwag paintulot ang kumilos sa bawat isa. Ganon din po kasangkapan mo ako, Panginoon, wala akong kakayanan magsalda, kundi sa magitan biyaya. Ay, Father, ang mga kapatiran na wala, na buksan mo ang kailang puso upang maintindihan po nila ang kahalagaan ng ganito pong pagtitipon. Ganon din po, Ama, na salamat sa lahat. In Jesus Christ I pray. Amen. Amen. Lahat po magsiupo. Dito po sa ating Philippians na ating nabasa sa 29, chapter 1. Not only to believe on Him, but also to suffer for Him. Sa pananampalataya, hindi lang po sa magitan tayo magtiwala sa Panginoon, kundi kabahagi. Saan? Sa paglilingkod sa Kanya, na mayroon po tayong masagupa na problema sa buhay, sa katawang panlupa. Kasi, mahahagi lang natin o masasalimuha o masasalubong natin ang problema, ang buhay panlupa. Kaya, kung maglingkod ka na may katapatan, ay masasalubong mo talaga yung kung ganyang pamumuhay bilang anak ng Diyos. Pero sabi po ng Bible, in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Dito po sa 3:10, ang sabi po ng Bible sa 3:10, that I may know Him. Kilala mo na siya, and the power of His resurrection, and the fellowship of His suffering. Kilala mo na ang Panginoong Diyos, kilala mo rin po ang God the Son. Kaya kung kilala mo ang God the Son, kilala mo rin po ang God the Father, yung fellowship mo sa Kanya ay dapat na intact. Ibig sabihin, may fit ang pagkatali natin. Dahil po ang pananampalatayang mayroon po tayo, ay ang Diyos ang nagtanim. Dahil ang kaligtasan, ang Diyos ang pumili. Ngayon, tayo naman bilang mga nabubuhay sa lupa, nasa iyo naman kung tanggapin mo na si Kristo ang iyong tagapagligtas, ikaw ang mamimili kung saan kang destiny ang mapupunta, sa impyerno o sa langit. Dahil ang kamatayan ni Kristo is for all. At ang tumanggap, yun lamang po ang maligtas. Okay? Pero ang main text natin ay sa 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3. Chapter 3, verse 12 ng 2 Timothy. Ang sabi po doon, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. So maliwanag po na iyong pong namumuhay na makadiyos
na si Kristo ang kanyang bitbit o si Kristo ang kanyang kasama, will suffer persecution. Kaya ang Kristiyano na mayroon siyang Jesus Christ, hindi mo pwede na hindi mo kasama ang persecution. Dito lang sample, pinakamababa. Dala mo ang Biblia. Pupunta ka sa bahay ng kaibigan. Magkaiba ang entertainment nila sa iyo na dalawa ang Biblia kaysa yung dala mo ng alak. Okay? Okay? Dala mo ang alak plus pulutan. Mas higit i-welcome ng karamihan yung dala mong bote na may pulutan kaysa yung ito pong banal na kasulatan. Okay? Katulad ni Alex, may kaibigan. Dala ni Alex ang Biblia, nakasimangot makasama niya. Pero ang dala niya alak sa kapulutan, nakalagay doon, nakatatak, Henebra, ganyan. Oh. Ay, kumusta? Ganyan. Kumusta ka doon yung ngiti nila pag-welcome? Ha? Yun lamang pong salitang ganyang pag-welcome, medyo mahagip ang ating puso o medyo magkaroon ng sakit sa ating puso, yung ating nardarama dahil sa hindi pag-welcome sa atin. Di ba lalo kung pagsabihan ka? Away, iglesia. Ano ang iglesia? Ganyan. Ganyan, ano? Akala kasi itong mga iglesia, pag sinabi iglesia, takot ka. Di ba lang alaman ng Bible ng mga iglesia eh. Ang alam niya, pasuko. Okay? Marami akong nakausap, pati nga ministro eh. Nakausap ko na ministro. Junior ministro. Sa pagbibis ng kanyang pagsagot sa akin eh, kinukuha pa rin sa pasuko. Hindi yung Bible. The Holy Bible is our ultimate. Ito po ang ultimatum na basihan para tayo po magsalita sa mga taong hindi nakikilala kay Kristo. Ang abogado naman o ang huwes, hindi pwedeng sumintensya ang judge kung hindi siya mag-base sa testimony through presenting evidences. Mag-base din sa libro na kanyang pinag-aralan. Dahil ito may constitutional eh. You cannot make judgment without trial. Sumintensya ka, hindi ka pa nagtanong, hindi ka pa nagsabi saan sa kanila nagkasala. Sa atin bilang mga anak ng Diyos, huwag mo sabihin siya po ay hindi anak ng Diyos kung hindi mo muna i-research ang tao. Ikaw ba'y Kristiyano? Opo. Anak ka ng Diyos? Opo. Sigurado ka sa langit? Opo. 100%? Hindi. Hindi mali. Search him! At tanong nyo, subukan nyo magtanong sa kanyang mga kapitbahay. Pero huwag mong diretsyahan na ako na kasi baka masaktan naman. Kapitbahay, hello, yes. Tanong lang nga, magkaroon ka na introduction, tapos ipasok mo yan. Tayo, di ba naniwala tayo, anak ng Diyos? Opo. Sa langit tayo pupunta. Ayaw, 100%. Ay, hindi lang problema, hindi ko sigurado. Saan ka lang sigurado? Hindi ko alam. Share the gospel. Gusto mo sa langit pupunta? Makinig ka sa akin sandali na 5 minutes. Ganyan. Amen? Kaya ang gagawin para share the gospel immediately. 2 Timothy chapter 3 verse 12. That will live godly. Yung mga Kristiyanong hindi na bumuhay ng makalangit ay kaibigan ng sanlibutan. Ang sabi ng Santiago, lahat na nangangarap makipagkaibigan sa sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Nangangarap ka palang makipagkaibigan, hindi yung panaksyonan, nangangarap palang ang utang. Sabi po ng Bible, kaaway mo ang Diyos. Kaya huwag mong subukan na kaawayin ng Diyos kasi walang tatalo sa Diyos, mga kapatid. Wala. Kaya, pag tayo po'y mamuhay bilang anak ng Diyos, mas maganda kasama natin ang Diyos kaysa yung hiwalayan mo ang Diyos. Mas magandang mamuhay na may problema, di ba kasama ka ang Diyos? Kaysa yung may problema ka, wala kang kasama. Si Lucifer ang kasama mo. Ay wala, talo ka dyan. Mas magandang may problema ka, ang Diyos ang kasama mo dahil ang Diyos sabi niya, hindi kita paubayaan. Nangako naman ang Diyos eh. Kaya yung po, that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Walang problema dyan. Bakit yung problema? Ang trials, hawak ng Diyos. Yung may-ari ng trials, hawak din ng Diyos. Si Satanas na kumikilos, hawak din ng Diyos. Ano po ang problema natin?
ng Diyos, edi magtiwala kayo sa may hawak ang lahat. Alam mo, problemahin natin mga kapatid. Ha? Kaya nga, the highest form of victory is to embrace the will of God. The highest form of victory. Ang pinakamataas na format, yung design sa tagumpay ay yakapin na mahigpit yung kalooban ng Diyos. Kasi kung wala yung kalooban ng Diyos sa pamumuhay, paraan maglilingkod, ay kailanman hindi ka lumalakad sa gusto ng Diyos. We should have the attitude na lagi i-embrace. Yakap na yakap po natin yung kalooban ng Diyos. Hindi mo pwedeng itakwil mo yung kalooban niya at ang isasama mo yung for your own design or your own will. How to make a plan. How to make a perfect plan according to science. Hindi mo pwede yan. It should be the will of Him that sent me. Si Jesus Christ na mismo nagsabi, kaya nga ako'y naparito para tapusin ko yung pinagagawa ng Ama sa akin. Mayroon ba mga ibang ginawa ni Kristo? Wala. Gawin niya po yung kalooban ng Diyos. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Iligtas ang mga tao mapunta ng impyerno. Mayroon ba tayong ganyang design sa puso natin na mayroon tayo naman compassion for the lost na kailangan naman makilala nila sa Kristo sa magitan maggamit ang Diyos sa aking buhay? Dapat mayroon tayong ganyang attitude mga kapatid. The highest form of victory is to embrace the will of God. Umunang apuntos. Sa Hebrews 12, verse 11. Umunang apuntos. Suffering is one of God's choicest fertilizer to increase the harvest. Maraming Kristiyano na nagsasuffer sa problema itong katawang ito. Kasi ang katawang ito maraming problema. Pagkain na araw-araw. Problema sa inumin. Mayroon na nga tubig. Maghanap pa yung malinaw kaysa sa tubig. Alam niyo kapatid, pag ang Diyos nag-design ng tubig ibigay sa atin, huwag mo na palitan. Nung ansig tayo, hinahanap natin yung tubig na nagbibigay ng daan na maluwag. Si Alex, pag lumakad yan, okay naman. Nung nakainom ng tubig din yung malawak na daan, masikip sa kanya na. Yun ang ibibigay yung tubig na worldly water. Mas maganda, yung tubig na yon na ibibigay ng Diyos, na nakapagbibigay ng ginhawa sa katawan. Yung kung Jesus Christ, na yun po ang tubig sa ating buhay, na yun po ang dapat nating tularan sa kanyang mga hakbangin sa paglilingkod sa Diyos. Nakalimutan po natin. Dahil sa suffering ng katawang ito, karamihan sa mga young people, pag pinastek, iba na ang punta, iba na ang patungo. Hindi lang sinagot Diba, Brother Alex? Diba? Pag hindi sinagot suffering is one of God's choicest fertilizer. Ang Diyos, hindi ka kasi pwedeng pabayaan na naglilingkod ka sa Diyos bilang isang sundalo kung hindi ka susubukin kung hanggat saan ang iyong katapatan. Ang usapin dito, yung katapatan mo kung hanggat saan ang katapatan. Ikaw ba'y tapat sa Diyos sa Sunday lamang? Lunes, Martes hanggang Sunday ulit? Yun ba ang katapatan? Ang shortcut na usapin, ang Diyos gusto niya na tayo tapat sa buong buhay. Kung ang buhay natin ay maabot natin hanggang 70 years old, gusto ng Diyos na lahat ng panahon hanggang buhay po tayo sa lupa ay maging tapat. Hanggang tayo po may buhay, maging tapat sa larangan ng paglilingkod. Wala na pong ibang kasayahan na mabuhay sa lupa kung hindi ang purihin ang may akda ng buhay na ating hinirang. Ayun ang gusto ng Diyos sa atin. Na tayo naman ay dapat sumunod. Yung pong gusto ng Diyos sa atin. We should embrace His will, never to give it away. Why? Because God is in us. Hello, amen? Yielded, our life is a peaceable fruits. Yung pagsuko natin sa buhay natin sa Diyos. Ibig sabihin pagsuko, lahat na mayroon ka, isinuko mo sa Diyos. Yung bote sa likod mo, isuko mo sa Diyos. Ano yung mayroon ka, isuko mo sa Diyos. Yung kalooban, will of God,
they bear fruits. Yung kalooban, yung gusto ng Diyos sa ating buhay, magbubunga ka ng fruits. Katulad ng mais. Nung itinanim mo yung isang butil ng mais, mamatay mo na yung isang butil. Pag namatay yun, tumubo at magbunga, hindi lang iisang bunga yun, ang butil. Sa isang piraso po, mayroon pong laman na 150 na butil. Iyon po ang fruits pagdating sa physical na example. Pero sa spiritual naman, pag ang Kristo ang umiral sa atin, yung Holy Spirit, ang dictation ng Holy Spirit, magbubunga ka hindi mais, magbubunga ka hindi rin palay, kundi magbubunga ka spiritual fruits. Kaya yung mayroong bisita, bago kayo inimbitahan, pinag-pray ka muna. Mayroon tayong bisita dito. Na ang gusto mo yung nag-invite, makilala mo kung sino si Kristo sa sanlibutan ito, kung bakit bunga ba. Kailangan mo makilala upang ikaw po ay maligtas sa magitan ng biyaya ng Panginoon. Maliwanag naman yun. Kaya yielded. Our life is a peaceable life. Peaceable. Pag sinuko mo ang buhay mo, there is peace. Kasi ang Diyos nagbibigay ng peace. Pag isusurinder mo ang buhay mo. Katulad pag ikaw ay rebelde, ikaw ay, katulad ni Brother Edmond, may tali rito, ibig sabihin rebelde. Pag isuko niya ang kanyang buhay, yung sa taong nagbibigay ng peace, ay ipagkakalob sa kanya yung peace. Pero kung ibigay mo pa yung kalooban niya, siya ang masunod sa buhay mo, magbubunga ka. Kasi magtatanim ka, bibili ng baril mo, bibigyan ka ng lupa, magbubunga ka. Imbis na magbunga ka ng baril, magbunga ka ng magandang ani. Salamat ng kapatid, may nagbigay dyan. Ewan ko, ito po yung tithes o offering. Sa kapatid na yan. Umani yan. Thank God, mayroon pong kapatiran na umani. May mga kapatid na umani nakaraan, nagbigay na rin sila. Mayroon din mga kapatid, hindi umani, hindi nagbibigay. Sino yan? Sino sasabihin? Amen. A genuine Christian, take the fire to take the dross away. And leave the pure gold and order that a Christian will produce holiness. This takes the fire of suffering. Makinig. Ang totoong Kristiyano naman dirigma, ibig sabihin, referring to the mature Christian. Yung mature man dirigma yan, kahit ang sasabihin ng tao yan, talagang patayo. Yan yan. Mandirigma eh. Kahit anong gawin mo mang-saywar sa kanya, talagang buo yung loob niya, pananampalataya, paglingkuran niya si Kristo. Buo. Kahit anong discouragement, buo pa rin ang kanyang pananampalataya. That's what the Bible says. Stand. Stand the landmark of faith. Dito namatay ang ating forefathers, they stand their faith. Ano man po ang classic faith mayroon sa lupa, hindi nila pinagpalit yung pananampalata mula sa banal na kasulatan. Hey, genuine faith will take the fire. Yung po, mayroon sa kanilang pananampalataya, hindi nila po iwanan yung pananampalataya mayroon sila. At ang tukso na dumating sa kanila ay hindi po nakitinan. Dahil po bakit? Tumutulong po yung faith na nagtanim sa atin. Siya ang provider, siya ang supporter, siya po ang backup. Kung sa military, hindi ka po bayaan sa digmaan kung walang backup. Yun po ang totoo pinaglilingkuran natin. Lumabang ka sa digmaan, nandun ka sa kabundukan, physical na example. Ang kalaban mo ay 50 na tao, ay nag-iisa ka. The lone soldier. Bumabanat ka na. Yung kasama mo, tumba na lahat. Lumalaban ka. Huwag kang mag-alala. Ang nangako naman, ang may-ari po, yung pong helicopter o jet fighter na babakapan ka. Yung chopper. Pag yung chopper nandyan na, 5 sila, bubumbay ng kaaway. Ang sa atin, nangako naman ng Diyos, hindi kita kaubayan na. Kailanman, hindi kita bibitawan. Pangako ng Diyos sa akin. Ngayon, yung pangako niya, tayo dapat magtiwala sa nangako sa atin. Dahil ang nangako sa atin, kailanman, hindi nagbabago. Hindi katulad natin pangako, mamaya mawala yung pangako natin. Ang Diyos, ang sabi ng Genesis mula sa Revelation,
ang pangako ng Diyos, kahit tayo po'y nagkakamali, yung pangako niya, tumutupad pa rin. Iyon po ang ating inaawitan, iyon po ang ating pinaglilingkuran, mga kapatid. Take the fire to take the dross away and leave the pure gold in order that a Christian will produce holiness. This take the fire of suffering. Yung pong pagdadala natin po ng digmaan dito sa sanlibutan ito bilang anak ng Diyos, it will cause a suffering physically, but spiritually, we enjoy joy and praising the Lord. Ayaw natin kasi magkaroon ng suffering sa katawan natin. Alam nyo, ito po ang fertilizer ng Panginoon. Mag-suffer na ito, matrain ka na yung pagsasuffer ng katawan ito, there is a blessing after. Sa atin, ayaw natin yung mag-suffer, gusto natin yung joy. Paano ka matitis kung totoong mandirima ka? Kasano ka matistingan kung totoong sundalo ka? Sundalo ka nga. Ang gusto ng Diyos, ititest sa'yo kung gaano katapat bilang isang sundalo ng gobyerno. Baka mamaya may isa ka sa unasan. Sildane. Okay? Mga rebelde ng mga maraan. Ay pinaglalaba. Hindi, ganito ang sequence. Ay magbigay ako ng idea. Pag ang nakaupo, binotos ng milyon, suportahan natin. Kung ayaw nyo pakinggan ang suggestion, huwag mong padaksan. Suportahan natin. Pagdating sa eleksyon, saan mo ilabas? Okay, kakandidato pa. Bilang pagka-presidente, sabihin mo yung failure ng presidente. Yung presidente natin, nung siya ay president, ako ay isang senador. Sinuportahan ko lahat ng sinabi niya. Wala akong sinabing masama sa kanya kasi gusto kong suportahan eh. Nag-fail pa rin. Dahil kakulangan ng kaalaman. Pero ngayon, ako ay presidente, magkakandidato presidente. Suportahan niyo ako. Ako ang gagawa ng parang kakulangan ng nawalang presidente. O yung presidenteng nagkulang paglilingkod. Gano'n. Hindi yung nakaupo lang eh. Maraming ganyan. Suportahan mo muna. Meron tayong halala, meron tayong eleksyon. Sa Kristiyano, ipanalangin natin sila. Yun ang buhay natin bilang Kristiyano. Hindi po mag-alsa-masa na dadala ng baril, tatakbo ng kabundukan, inayin natin ang ating makibaka. Ang gusto ng Diyos, pray our leaders. Amen? Kaya sino magpipray sa ating mga leader? Kung backslider naman ng Kristiyano. Dapat ang mga anak ng Diyos, faithful po tayo. Genuine. Hebrews 12:10, Christian will produce holiness. Sabi po ng Bible. The problem today, Christians, our will in life be nothing but lips. Yung ating buhay Kristiyano ay madahon, walang bunga. Bakit naman ganun? Una, ang surrender na. Umaating dito, pero hindi niya sinuko ang buhay niya. Okay? Meron pa rin yung ganyan. Okay? Yung mga mister. Pag wala si Mrs., ako sa beer house. Yung mga ganyan, okay? Mga kapatid. Mahirap ang buhay, mayan ang moto. Saan manalo? Diba, brother in law? Ang Diyos mayaman mga kapatid. Pero ayun eh. Bakit hindi niya binibigay ang kayamanan niya? Kasi hindi tayo pagkatiwalaan. Sabi niya ni Brother Pikena eh, baka marami tayong pera eh, 10 asawa natin. Kaya mo yan sabihin gano'n? Kaya mo bayaran natin. Hindi, yung kasing maraming asawa nung panahon ng Old Testament. Kaya nga bumaba si Kristo para isaayos ang lahat. Hindi si Kristo ang kumontra sa Old Testament, kundi to finish. Tinapos niya nga lahat eh. Nandito sa New Testament, one wife is enough. Sa Old Testament kasi pinahintulog ka ni Father yun. Pero may limit, katulad po ni David, maraming asawa yun. Pero ginamit ng Diyos si David kasi they are chosen people. Sa biyaya, magkaiba sa biyaya, sa chosen people. Kung chosen people, Israel lamang, kung maliligtas, hindi tayo masaka. Bangon! Noong kasi Old Testament, chosen people, pinili ng Diyos ang Israel. Hindi kasama ang Russia, hindi kasama ang Pilipinas, hindi kasama ang Malaysia. Hindi maganda yan. Chosen people ng Israel. Kaya nagkaroon ng covenant sa God the Father sa Israelites.
Ngayon, pag ikaw ay chosen people, Pilipino ka, tapos sasabihin mo, ay, dapat marami rin akong asawa. Ay, hindi mo pwede. Kasi nandito tayo sa biyaya ngayon. Magkakaroon ng kaligtasan ngayon dahil sa biyaya ng Diyos. Kasi hindi tayo kasama sa chosen people. Tapos gagawin mo ikaw ay chosen people para magkaroon ka maraming asawa. Hindi po bakit na reason niya. Ha? Yan na kasi mo. Iraso natin sa kanila. Kayo po in the Old Testament ay ang mga Hudyo lamang ba Israel. At ang God the Father ang nag-uusap dyan through the prophet. Hindi na sa prophet, sa magitan ng kahon, nakikiusap ng Diyos. Kasi they are chosen people, pinili special people to the Lord. Kasama ba ang Pilipinas? Hindi. Ngayon, nakarating sa atin ng gospel, dahil sa katigasan ng ulo ng Israel, ang gospel pa ay lumabas sa Israel. Kaya tayo nagkaroon ng katigasan sa magitan ng biyaya. Ngayon, gusto mo, ikaw ay isali mo na ikaw ay chosen people, mag-asawa ka ng marami kasi chosen people ka. O di Israel ka, ay hindi, Pilipino ako ka. Kasama. Paliwanag po mga kapatid, gano'n kasimple kabago yan. Pero kung laliman natin yung true scriptural, ay yung sasabi mag-aral ng seminary. Kaya, ang problema sa mga mananampalataya kung bakit sila po ay nabubuhay na madahol, hindi mabuha, dahil unsurrendered lang. Pangalawang puntos. Roma 8:28. A true Christian life has a plan. A true Christian life has a plan for God, has a purpose for its life. A true Christian life has a plan. Yung buhay natin mayroon pong plano. For God has a purpose for its life. Kaya, huwag kang gagawa na ikaw magplano sa buhay mo. Let God plan your life. Pag ang Diyos ang magplano sa buhay mo, meron a perfect plan. Pero pag ikaw magplano, a failure plan. Magtagumpay ka man physically, pero ang naragsak. Kung magplano ka rin, hayaan mo ang Diyos magplano sa buhay natin. Kasi ito ang problema. Pag ikaw magplano at i-claim mo ikaw ay magaling, kaharap mo rin po ang Diyos na nagsasabi sa atin pagkatapos sa buhay nito. Nakakaharap mo rin ang gumawa sa buhay natin. Anong iaharap mo ngayon? Iyon ang problema mga kapatid. Kaya a true Christian, ang totoong mananampalataya, life has a plan. Tibiyag na binulot tayo, ada plano ni Apo Diyos. Tunggal biyag nga na ipabulot ka na tayo. Hamo nga sikati ang plano tibiyag mo. Let God plan your life. Yan ang shortcut. Privilege to suffer. Philippians 3:10. Privilege to suffer. 1 Corinthians 1:7. When we learn to walk in the light in obedience to the Lord's will. We learn to walk in the light. Sa 1 John 1:7, matuto tayo pong lumakad. Iyon pong kaluban ng liwanag sa magitan ng obedience. Hindi ka pwedeng matutong na magaling na sundalo ng mandirigma kung hindi ka masunurin sa instruction. If you disobey instruction, mamamatay ka. Pero pag masunurin ka sa instruction, buhay ka. Amen? Mas magandang mabuhay na masunurin sa instruction kaysa iyong pong disobedient na namatay. Namatay sa alak, namatay sa sigarilyo, namatay sa katigasan ng ulo. Hindi magandang news yan. Mas magandang namatay na masunurin sa Diyos. Yeah? Di ba, brother? O si brother mo, example, si brother mo. Napunta sa beer house, sinaksak doon, hindi ko pa nangin gano'n. Hindi magandang testimony yun. Religion, Baptist. Saan napunta? Ito, natikok po sa ganito. Hindi magandang testimony yun. Pero pag naglingkod sa Diyos, said mo, ay binaril. Hindi mo na manalangin. Nangaral ng salita ng Diyos, binaril sa puso, dito. Di mas maganda yun yun. Nangaral ng salita ng Panginoon. Kaysa yung namatay sa ganyan. Hindi magandang testimony yan sa mga bata. Ganyan yung privilege to suffer. It is a privilege for us to suffer
rather than yung walang pribilehyo. Ha? The Lord make him sick to get more fellowship with him and to profit us, Hebrews 12:10, suffering for our own good. Tingnan niyo po, pag may sakit ang tao, laging kinakausap niya ang Diyos. Kung walang sakit, hindi kinakausap ang Diyos. Bakit ganyan? Pag walang sakit, wala tayong sakit, hindi natin kinakausap. Pero pag may sakit, kinakausap lagi ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, kaya nga, fertilizer, ibigyan ko ang sakit sa itong tao ito para lagi ko makausap sa akin. Di ba gano'n? Kaya, mas maganda, may sakit o wala, kakausapin natin ang Diyos. Philippians 3:10, we learn to suffer together, meaning all fellowship unto the Lord. Kung walang suffering, we enjoy life in Christian life dito sa sanlibutan, kakausapin lagi natin ang Diyos. Iyon ang gusto ng Diyos sa akin. Tingnan mo mga young people. Dahil porque walang problema, nasa bilya. Pag nasaktan ang paa, Panginoon. Di ba gano'n, Alex? Ito mo talaga eh. Mga young people natin, gano'n. Nasa bilya lagi, nasa pasyalan kasi magandang paa. Lumakad sa gusto niya. Nung nasaktan ng paa, nasa bahay, umaawit pa ng spiritual song. To God be the glory. Yan. Nung magandang paa, saan pupunta? Urang awit niya ay worldly song. Colossians 4:7, we learn to serve together. If ever we unite ourselves to be in one. Magandang pagkakasayan. Bakit? Ang Diyos ang nitataas sa akin. A true Christian life has a plan. For God has a purpose for its life sa bawat mananampalataya. Huwag naman natin sayangin ang buhay natin mananampalataya. Sayang ang buhay natin. Masira man ang ating katawan, basta nagampanan natin ating tungkulin, isinama. Basta masaya ang Diyos sa ating buhay natin. Di bali malungkot ang mga tao, di ba? Basta ang higit na tinitingnan natin, masaya ang Diyos yung nagpairam ang buhay sa atin. Kaysa napasaya mo ang buong bayan ng San Mateo, malungkot naman ang Diyos. Kung namatay po tayo, wala na yung ating ka-fellowship sa lupa. Ang mahaharap po ngayon yung buhay na nagpairam ng buhay. Di mas maganda, masaya natin ang Diyos yung nagpairam ng buhay. Unfair naman lang. Kung sino pa hindi nagpairam, siya ang pinapasaya mo. Yung nagpairam, malungkot. Kaya unfair naman yung mga kapatid. I challenge you. Huwag mong kakalimutan. Ang kamatayan ay nakipaghabulan sa ating buhay. Tayo naman bilang mga anak ng Diyos. Nakipaghabulan naman tayo yung reward na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. It is a privilege. Kaya gampanan natin ating tungkulin for us to have yung reward. Pag dumating ang kamatayan, di ba, meron akong reward. Pag di ba dumating ang kamatayan, di ba, kapag-religion ko, enjoying life, Christian life. Kasi kasama naman natin ang Diyos. Kaysa yung kasama natin ang world. Amen? 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 Tayo manalangin kayo ng Diyos, ang mga mangyarihan sa lahat. Salamat. Sa iyong mga paalaala mo sa amin, Ama, na ang fertilizer po upang kami po ay spiritual fruits na marami pa o Diyos ay ang suffering. Ang suffering o Diyos ay pinahintulutan mo sa bawat isa upang magkaroon kami ng fellowship lagi sa inyo sa oras-oras, minuto-minuto. Nakakausapin ka, Panginoon, ng pagpasalamatan sa lahat ng dako ng aming buhay. Ang kamatayan sa bawat isa ay nakahang, Panginoon, darating kahit anong oras sa bawat mananampalataya. Pero dagdagan mo pa ang aming kalusugan at aming buhay upang gampanan pa namin, O Diyos, ang aming pong tungkulin sa buhay na aming pong hinirap. Pribileyo sa amin, Ama, na aming dalangin, O Diyos, na bigyan mo pa kaming pagkakataon. Patawad, O Diyos, sa aming mga nagawang kasalanan. Dalangin ko, O Diyos, sa mga members na nandito ngayon. I challenge them, Father, to come to the altar. At kami po yung pag-conclude na manalangin po, yung pasalamat po sa inyo sa kapagdako. Anuan po, Diyos, ang nagawa ko sa aming buhay. Mga ladies downstairs, mga men upstairs.
Tayo po lahat manalangin sa altar. Mag-pray po tayo, magbuklod sa panalangin. Maraming mananampalataya nang hindi in the faith. They are in the outside. They need our prayers. Sino ang mananalangin sa kanila kung di po tayo ng mga anak ko? Kaya nandito po tayo upang magbuklod ng manalangin. Ipag-pray natin ang ating kapitbahay, ang ating gobyerno, presidente down to pinakamababang rank po na elected official, ay mga barangay official. Ay pag-pray natin sila. Nalalapit na naman ang halalan at ipag-pray natin ang ating pamalaan na ang Diyos ay mag-intervene in the affair of the problem of the nation. Kaya members, who pray for them, hindi po tayo. Na bilang tinupos ng Panginoon. Tayo po yung mag-pray. Dakilang Diyos, salamat po Ama. Sa bawat mananampalataya na nagbigay attention sa iyong mga paalala, nandito kami sa altar sa bawat isa o Diyos. Sa bawat problema ng bawat sa physically, spiritually, yung commit ko lang to the hand, Father, na ikaw pa rin ang pinaka-the best na doktor dapat namin lapitan sa lahat ng panahon. Ikaw na Diyos na mapagmahal, tapat sa lahat ng pangako. Na ikaw lang o Diyos ang mamahala sa aming kalusugan sa aming buhay. Sa magitan ng biyaya o Diyos, ay bigyan mo pa kami ng pagkakataon, humabang aming kalusugan. Malusog spiritually upang kami po maglingkod na laging mainit, Panginoon. Upang dalhin din namin ang mensahe ng kaligtasan sa mga taong hindi pa nakakilala kay Kristo. Dalangin ko o Diyos na pagbungahin mo kami sa bawat isa spiritual fruits, sa bawat mananampalataya o Panginoon. Nabigyan mo ang bawat isa ng pribilehyo na makamit po namin o Diyos ang turo mo sa iyong banal na salita na kami po'y dapat magbunga spiritual fruits. Dalain ko salamat sa mensahe na ipinagkaloob mo sa bawat isa na ang bawat sa Panginoon ay dalhin namin po na hindi lang po sa tahanan o sa bawat pamilya po namin kundi po sa aming mga kapatid, sa aming po mga kapitbahay na hindi pa nakakilala po sa inyo. Bigyan mo kami ng boldness o katapangan, Panginoon, dalhin ang mensahe, pagsisisi sa mga taong hindi pa nakakilala sa inyo. Dalahin ko, i-bless po ang lahat nandito ngayon sa altar. At ganoon din po ang hindi nag-forward, ay pwede, Father, ano po ang kanila pong dalangin ay kumito lang to the hand to take care of their prayers, Father. I pray, O God, na mahalin ng mga young people, encourage them to continue to serve. Ganoon din po mga adults, women, and men. Ganon din po ang tagapagturo ng mga bata, i-bless mo sila. Ganon po ang tagapagturo ng choir, ganon din po ang mga choir, i-bless mo sila, Father. At ang hinihintay namin ng blessing, we commit lang to them, Father. At ang safety na everyday, nasa iyong kamay, Ama. Dalahin ko, Diyos, na ipagkaloob mo, Panginoon, na may tayo pong malaking dambana o malaking templo sa bayan ng San Matthew, according to the grace. Ganon din po, O Diyos, sa may tayo ang school, lalo po ang kaluban ng Diyos, we commit lang to them. Dalhin mo ang bawat isa, mamayang hapon mo, Panginoon, Talas and doctrinal art ang ipong layman's training. Thank you, Father, sa lahat. In Jesus Christ, I pray. Amen. Lahat po magsibay sa mga upuan. Awitin natin, thank you, Lord. Thank you, Lord, for saving us. Thank you, Lord.